According to the French writer Voltaire, and I quote, the most important decision that you can make is to be in a good mood. Unquote. Kaya naman, good morning sa inyo mga kamarino at syempre, good morning sa iyo, partner. Wow, good mood, ika nga. Kaya good mood sa ating mga kamarino, Correct. sa ating partner na si Admiral Eduardo Santos. Good mood to you as well. Thank you. Alright, spreading the good vibes mga kamarino is really a choice. Kaya naman, kung gusto nating malungkot, malungkot. Kung gusto nating masaya tayo, masaya. Anong gusto niyong choice? Good choice. Siyempre, masaya. Alright. Alam namin na marami tayong pinagdaanan. Weekly. Diba? Yung iba talagang sabi, ay naku, dukluban na ako ng langit at lupa. Sa dami ng problema ko. Pero, hayaan na lang po natin na mag-flow yan, diba? Lilipas din yan. Good mood tayong lahat at good vibes. Anyway, how steps to have good mood na ano ba? dapat Ano ba? nating pinapractice everyday. Paano nga ba yun? Sige, steps. Okay, sige. Good mood. Sige, partner. Number 1. Mga kamarino ha. Sige. Unang-una, let's count our blessings. Yeah, very good yan. Very good. Okay. At number 2, practice kindness. Yes, correct. Pag mabait ka sa kapwa mo, babalik din sa'yo. Paano naman yung iba sabi nila, ginagago na ako ng taong Sobra na. Sobra na ito. Anong gagawin natin? Hindi, ganito yan. Number 3, kung hindi mo na kaya, let go. In other words, let go of what you cannot control. That's true. Kasi ikaw lang ang galit. Siya masaya. Ikaw nagkaka-wrinkle, diba? Eto naman. Sige. Next, listen to your heart. Yeah. Ano pa? Tama yan. Tapos, be productive, but calm. Relax lang. Kaya na talaga ang buhay. Ako, ito na lang ang pinakapakulit ko sa akin. Breathe. Siyempre. Inhale, exhale. Correct. Kahit hinihi ka. Pag hindi ka mag-breathe, wala ka na. Tapos, ang pinakapanguli, ito na. mga kamarino, enjoy your Saturday. Yeah. Because it is Yan ang Marino Day. That's correct. Kaya naman sagot namin ang inyong Sabado. Sabay-sabay tayong mag-good mood dito lamang sa first and longest running television program sa Pilipinong magdaraga. All aboard dito sa Yan ang Marino. magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak abroad. Ang BDO Remit na mapagkakatiwalaang serbisyo ng remittance ng BDO Unibank ay nagpartner sa SM upang ilunsad ang Kabayan Day, isang eksklusibong treat na magaganap tuwing unang Martes ng buwan. Mabuhay ang ating mga modernong bayani o overseas Filipino workers! Ang BDO Kabayan Day ay nagbibigay sa kanila ng eksklusibong discount sa SM. Ang Kabayan Day ay hindi lang tungkol sa discounts. Ito ay paraan ng pasasalamat sa ating masisipag na overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Mag-enjoy ng hanggang 10% off sa mga SM affiliates sa buong bansa tulad ng SM Store, SM Appliance, SM Cinema, SM Skating, SM Bowling, SM Game Park, Sports Central, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Surplus, Watsons at Ace Hardware. Ipinapakita na inisyatiba ito ng dedikasyon ng BDO Remit at SM na pahalagahan ang mga Pilipino na kumakayod abroad. Layunin nito na magbigay ng isang espesyal na araw upang ipakita ang pasasalamat sa mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFWs. Handa ka na bang ipagdiwang ang Kabayan Day? Bisitahin ang pinakamalapit na SM tuwing unang Martes ng buwan at huwag kalimutan dalhin ang iyong BDO Kabayan Savings ATM card, passbook, or isang validated remittance payment slip upang magamit ang mga discount.
Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. Order in the court. Isang malaking problema ang kinakaharap ng mundo ng maritima sa ating bansa sa kasalukuyan dahil marami na sa ating mga ship owners ang tumatanggi o umaayaw sa mga Filipino seafarers. Ito ay resulta ng tumataas na kaso ng ambulance chasing sa ating bansa, kung saan ang ilang mga abogado ay naghihikayat ng mga marino na magsampa ng kaso sa kanilang mga employers kung sila ay nakakaranas ng mga hinaing, karahasan sa loob ng trabaho. Dahil ito ay isang malaking problema, ang AMUSUP Legal Services ay gumagawa ng hakbang upang puksain ang problemang ito kasama na ng iba pang mga serbisyo nito. Kaya naman minabuti ng Yanang Marino na ma-interview ang head ng Legal Department ng AMUSUP. Walang iba kundi si Attorney Noli Partido. I am Attorney Manuel Partido, the head of the Legal Department of AMUSUP. I have been with AMUSUP for 43 years. Sa atin, sa Pilipinas, sa maritime, sa global maritime industry, na kung saan ang Pilipinas ay masasabi natin capital of the mining industry, tayo ay isa sa pinakamalaking supplier ng mga ocean-going seafarers. Malaking epekto nito. Dati-rati, ang criteria ng mga ship owner, of course, yung cost, kung magkakano ang wages involved. 2, competency and effectiveness. 3, availability. Ngayon, meron ng karagdagan. Ano yun? Legal environment. Dahil ngayon na masasabi nating laganap ang ambulance chasing, marami ng ship owner ay nag-iisip ng 2 beses kung kukuha pa ng mga Filipino seafarers para sa kanilang mga barko. Sabihin na natin, paunti-unting nababawasan ang sinusupply nating mga seaman sa kasalukuyan. At kapag nagpatuloy pa ang ambulance chasing na ito ay hindi natin mapuksa, maaaring tuluyang mawala sa atin ang pagsusupply ng seafarers. Ang ambulance chasing, bukod sa unethical for lawyers, it is illegal. Unethical sa abogado, meron na tayong tinatawag na Code of Responsibility and Accountability, kung saan ipinagbabawal yung ang abogado mag-solicit, mag-advertise, magpautang. Marami yan. Yan lahat ang nangyayari sa ambulance chasing. Pwede silang patawan ng administrative sanctions, pwedeng ma-disbar, pwedeng masuspend. At base sa Republic Act 10706, illegal yung pagsulisit, yung pagkumbinse sa seafarer o sa kamag-anak na kunin sila para mag-file ng kaso, para makakuha ng mas malaki na benepisyo. Ganun lang yun 1. 2 is para mag-charge more than what is provided by law or allowed by law. So, ngayon sa atin is para mag-charge more than 10%. Bukod doon, meron pang ibang mukha. Kailangan malaman natin ano yung mukha ng ambulance chasing. 1 is pagpapautang ng pera. Para makakuha yung seaman na maging kliyente niya, papautangin ng pera. Ang masakit nito, pag nagpautang, yung interest, talo pa ata ang 5-6. Lahat ng control nandoon sa ambulance chaser. So, kumbaga, ito, may award siya kunyaring 1 million, ibabalik na lang sa kanya kung sakasakali, 500,000. Kasi yung 500,000, nandoon na yung attorney's fees o yung processing fees or yung research and legal fees. Lahat yan nandoon sinisigil At yung interest at principal ng pinagkakautangan. Napakalungkot. Lahat ito, tinatawag nating or sinasabi nating the lure of money. And we have to put a stop to this. Ang sabi nga we have to grab the bull by the horn. Alagay ko, dapat may masampulan. Maging abogado man yan, maging consultancy man yan, maging ahente man yan. Dapat may masampulan, may makulong, may madisbar, may mademanda man lang. Kawawa yung ating mga seafarer na nagpapakahirap, sumakay ng barko ng matagal. Yung huling pera nila, alam mo, pag na-disable ka, huling pera mo na yun Malaki pa mawawala sa'yo. Sana po, medyo makonsensya yung mga ambulance chaser. Ano naman kaya ang maipapayo ni Attorney Partido sa ating mga seafarers? Amin lang sana,
Kapag meron silang katanungan, pag sila ay na-experience, na nakasakit o na-aksidente, hindi po abogado ang sagot. Unang-una, nandiyan po ang inyong kumpanya. Sila ho ang first base ninyo dahil sila ang kausap ninyo, sila ang kakontrata ninyo. Ngayon, kung hindi naman kayo pinapansin ng kumpanya, then that is the time na kung meron naman kayong union, mapunta kayo sa union nyo. Kung hindi man sa union ninyo, yung tamang government agency. The legal profession is a noble profession. Nagkataon po na penetrate tayo ng ganito, na hindi maganda. Ang ano lang po natin sa mga seafarer is magbasa, i-educate niyo yung sarili ninyo, magtanong, at makipag-coordinate po. Dahil ang problema ng ito ay kinakailangan ng masusing solusyon, alamin natin kung ano ang mga hakbang na ginagawa ng AMUSUP tungkol dito. Ang AMUSUP bilang union, gumagawa ng mga hakbang para ang kanilang mga miyembro mabigyan ng impormasyon, ma-educate tungkol sa ambulance chasing. Unang-una nga, ang pre-departure orientation ng AMUSUP. Ang AMUSUP ay service provider ng PIDOS. Nilagyan namin ng discussions on ambulance chasing. Kasama na rin din dito yung mga harassment and bullying, no? Kasama ang ibang subject matter. Sa PIDOS, briefly dinidiscuss namin ano ang nature at paano maiiwasan ang ambulance chasing. Noong Pebrero 22 ng 2022, ang AMUSUP kasama ang ICE1 ay nakipagpirmahan ng Memorandum of Understanding sa mga iba't ibang ahensya o sangay ng gobyerno na may kinalaman sa seafarers, Filipino seafarers. Ito yung National Maritime Polytechnic, ito yung National Labor Relations Commission, National Conciliation Mediation Board, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, at Marina. Ito ay parang, kumbaga, isang pagsasama para mabigyang pansin ang sitwasyon ng mga seaman na nangangailangan ng impormasyon dahil sa kanilang pangangailangan. Yung mga organisasyon na yan ay, kumbaga, magbibigay linaw sa pag-refer o sa pagturo kung sino ang dapat nilang puntahan para makuha nila yung tamang impormasyon na hindi nila kinakailangan, inuulit ko, na hindi nila kinakailangan magpunta o kumausap ng abogado. They need somebody to listen to them. Yun ang kailangan dyan. Meron tayong batas na tinatawag na Seafarer Protection Act, Republic Act 10706, na kung saan ay nagsasabi na dapat ang attorney's fees ay hindi lalabis o hihigit sa 10% ng monetary or judgment award or na monetary claim. Yan ay maliwanag sa batas. Nagsubmit na rin po kami sa ating Maritime Academy of Asia and Pacific para sa legal subject, mapasaloob ang topic na ambulance chasing. Malaking bagay po kapag ka nakapag-aral. Sa eskwelahan pa lang, alam na nila. Hindi na sila pwedeng paikutin o bulahin pa ng mga ambulance chaser. Ito nga po, itong campaign na meron tayo, information campaign po ito. This is with the executive branch of the government. Sa Magna Carta, sa legislative, sa judiciary naman po, yan po kasi tumutulong tayo sa mga seafarers, sa mga may claim. Na kung kayo po ay may claim, sa AMUSUP po kayo magpunta para hindi po kayo sinisingil ng attorney's fees. Libre po. Wala pong bayad. Kami po ay malugod na tumatanggap ng paanyaya sa mga panayam, mga interview, na kung saan ang paksa ay ambulance chasing, kung saan po may panayam tungkol sa karapatan at obligasyon ng mga seafarer. Malugod po namin tinatanggap ang mga imbitasyon para po naman ma-share namin kung ano po ang mga dapat malaman ng mga seafarer. Ang problema ng mga marino sa barko o kahit saan mang larangan ng trabaho ay hindi mawawala. Ang mahalaga ay alam natin kung ano ang mga hakbang na dapat natin gawin at kung sino ang dapat nating lapitan sa mga panahon ng krisis upang makakuha ng tamang lunas o tamang payo sa ating problema. At kaakibat ng ating mga seafarers ang AMUSUP dahil AMUSUP cares. Magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak abroad. Ang BDO Remit na mapagkakatiwalaang serbisyo ng remittance ng BDO Unibank
ay nagpartner sa SM upang ilunsad ang Kabayan Day, isang eksklusibong treat na magaganap tuwing unang Martes ng buwan. Mabuhay ang ating mga modernong bayani o overseas Filipino workers. Ang BDO Kabayan Day ay nagbibigay sa kanila ng eksklusibong discount sa SM. Ang Kabayan Day ay hindi lang tungkol sa discounts. Ito ay paraan ng pasasalamat sa ating masisipag na overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Mag-enjoy ng hanggang 10% off sa mga SM affiliates sa buong bansa tulad ng SM Store, SM Appliance, SM Cinema, SM Skating, SM Bowling, SM Game Park, Sports Central, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Surplus, Watsons at Ace Hardware. Ipinapakita na inisyatiba ito ng dedikasyon ng BDO Remit at SM na pahalagahan ang mga Pilipino na kumakayod abroad. Layunin nito na magbigay ng isang espesyal na araw upang ipakita ang pasasalamat sa mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFWs. Handa ka na bang ipagdiwang ang Kabayan Day? Bisitahin ang pinakamalapit na SM tuwing unang Martes ng buwan at huwag kalimutan dalhin ang iyong BDO Kabayan Savings ATM card, passbook, or isang validated remittance payment slip upang magamit ang mga discount. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. Magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak abroad. Ang BDO Remit na mapagkakatiwalaang serbisyo ng remittance ng BDO Unibank ay nagpartner sa SM upang ilunsad ang Kabayan Day, isang eksklusibong treat na magaganap tuwing unang Martes ng buwan. Mabuhay ang ating mga modernong bayani o overseas Filipino workers. Ang BDO Kabayan Day ay nagbibigay sa kanila ng eksklusibong discount sa SM. Ang Kabayan Day ay hindi lang tungkol sa discounts. Ito ay paraan ng pasasalamat sa ating masisipag na overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Mag-enjoy ng hanggang 10% off sa mga SM affiliates sa buong bansa tulad ng SM Store, SM Appliance, SM Cinema, SM Skating, SM Bowling, SM Game Park, Sports Central, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Surplus, Watsons at Ace Hardware. Ipinapakita na inisyatiba ito ng dedikasyon ng BDO Remit at SM na pahalagahan ang mga Pilipino na kumakayod abroad. Layunin nito na magbigay ng isang espesyal na araw upang ipakita ang pasasalamat sa mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFWs. Handa ka na bang ipagdiwang ang Kabayan Day? Bisitahin ang pinakamalapit na SM tuwing unang Martes ng buwan at huwag kalimutan dalhin ang iyong BDO Kabayan Savings ATM card, passbook, or isang validated remittance payment slip upang magamit ang mga discount. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. Pawawalan,
Ito ang sinabi ng Iranian forces tungkol sa 4 na Filipino seafarer na nasa kanilang kustodiya ayon sa opisyal na pahayag ng Department of Foreign Affairs. Matatandaan, Linggo, ika-14 ng Abril nang kumpirmahin ng Department of Migrant Workers or DMW ang pagharang ng Iranian authorities sa container ship na MSC Aris kung saan kabilang sa mga lula nito ang 4 nating Filipino seafarers. Sa report ng Iran State Media, sinasabing may kaugnayan umano ang naturang barko sa Israel na naging dahilan upang ito ay harangin ng Iranian Revolutionary Guards. Sa pahayag sa telebisyon, sinabi ni DFA Undersecretary for Migration Affairs Eduardo De Vega na Lunes ng gabi ay papayagan ang mga Pilipinong mandaragat na kontakin at makausap ang kani-kanilang mga pamilya. Sinabi pa ni Yusek De Vega na sa lalong madaling panahon ay maaring mapawalan na ang mga mandaragat na nasa kanilang pangangalaga. Samantala, nais ng DMW na ma-classify bilang high-risk area ang Strait of Hormuz, kung saan nangyari ang insidente upang masiguro ang kaligtasan ng mga seafarers. Minungkahi rin ni DMW Acting Secretary Hans Kapdak na ma-designate ang area bilang high risk upang ma-encourage ng mas striktong pagpapatupad ng mga security measures para sa ating mga manlalayag. Nang sa gayon ay maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak abroad. Ang BDO Remit na mapagkakatiwalaang serbisyo ng remittance ng BDO Unibank ay nagpartner sa SM upang ilunsad ang Kabayan Day, isang eksklusibong treat na magaganap tuwing unang Martes ng buwan. Mabuhay ang ating mga modernong bayani o overseas Filipino workers. Ang BDO Kabayan Day ay nagbibigay sa kanila ng eksklusibong discount sa SM. Ang Kabayan Day ay hindi lang tungkol sa discounts. Ito ay paraan ng pasasalamat sa ating masisipag na overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Mag-enjoy ng hanggang 10% off sa mga SM affiliates sa buong bansa tulad ng SM Store, SM Appliance, SM Cinema, SM Skating, SM Bowling, SM Game Park, Sports Central, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Surplus, Watsons at Ace Hardware. Ipinapakita na inisyatiba ito ng dedikasyon ng BDO Remit at SM na pahalagahan ang mga Pilipino na kumakayod abroad. Layunin nito na magbigay ng isang espesyal na araw upang ipakita ang pasasalamat sa mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFWs. Handa ka na bang ipagdiwang ang Kabayan Day? Bisitahin ang pinakamalapit na SM tuwing unang Martes ng buwan at huwag kalimutan dalhin ang iyong BDO Kabayan Savings ATM card, passbook, or isang validated remittance payment slip upang magamit ang mga discount. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings, and as the premier maritime academy in the country. Be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. Wellness Diagnostic Center is a secondary laboratory. No? We are DOH accredited. From the name itself, wellness, no, we can cater to both sick and well patients. So
Our tagline is investing in health through affordable testing. Okay, primarily we offer annual physical examination for corporate employees. We also have pre-employment medical examination. This is a secondary lab, so we also offer mga basic tests like CBC, serology, tests for the kidneys, diabetes. We also have an X-ray machine. We also have an ECG para sa cardiac monitoring. We also offer drug testing. We also offer RT-PCR and COVID antigen tests. But we also offer vaccinations, like flu vaccines, pneumonia vaccines. For those who are interested, they may contact us through our mobile number. It's 0991-440-0749 or through our email address, wellnessdc@gmail.com. Maria would like to thank Samonte Aesthetic Clinic, Vitox Central, and Medispa. Experience their unique touch of aesthetic concepts and glow like you've never been before. Come and visit their clinic at Unit 216 Royal Place Building, Don Antonio Drive, Commonwealth, Quezon City. For inquiries, you can contact their hotline number 951-0969 or 806-9787. Unleash the beauty in you. Reveal your own version of young and fit. Visit Samonte Aesthetic Clinic. Saturday has always been a learning adventure, mga kamarino. Lalo na't nakasama namin kayo dito nakatutok sa Yanang Marino. Tama. Kaya naman, Admiral, bawat istorya ay talagang hatid sa atin ang pagkatuto at pagtuklas sa mundo ng maritima. Hindi lamang impormasyon, kundi entertainment na rin. Merong sports. Sports, health, at syempre, napakarami pang iba. Ika nga, Jack of all trades. Dahil mga kamarino, we believe that that is what you deserve. You deserve to know all about and everything and anything about the maritime industry. That's correct, partner. And we serve you not one, not two, but every variety of topics every Saturday. Every Saturday na siguradong may kabuluhan at kahalagahan sa buhay nating lahat. Kaya huwag na rin malulungkot mga kamarino na nakasakay sa barko. Abay, kung ilang beses yun ang hindi na susubaybayan ng Yanang Marino, ay okay lang yan. Dahil pwede nyong mapanood ang Yanang Marino at iba pang mga episodes namin. Basta i-type nyo lamang po ang www.ptv.ph para sa live streaming. At mga kamarino, huwag nyo pong kalimutan, i-like kami sa aming Facebook account. So, Paano? Keep calm, stay anchored mga kamarino, and see you next week. But for now, anchors away! bye! Bye-bye!